Sound check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon at ramdam na ramdam ang init. Amen. At salamat sa Diyos sa labas. Tayo pinagkalooban ng Panginoon ng komportabling bahay sambahan at nawa ay ma-appreciate natin ito at pasalamatan natin ng Diyos. Pero higit sa lahat, it's not the beautiful building or comfortable building. It's the truth that Christ Jesus raised from the dead the third day sa unang araw ng linggo. And that's why we gather together at as we gather together, we declare na tayo ay mananampalataya niya na nabuhay sa unang araw, nabuhay muli sa unang araw ng linggo at ating pinupuri ang Panginoon. And again, bukas ay youth camp na. Ayan. So, itong mga nakaraang araw hanggang kagabi, hanggang almost hating gabi, medyo magkausap pa kami ni Brother Daryl, yung ibang mga bagay na kailangan asikasuhin hanggang mamayang hapon, meron pa silang mga gagawin. And by the way, pagkatapos ng ating worship service, mamayang tanghali, ay magkakaroon ho ng short meeting yung mga volunteers patungkol ho sa mga kailangan gawin. Kailangan namin ho ang inyong tulong. Una sa lahat ay panalangin. Pangalawa, if you're available, yung manpower ay kailangan ho natin. And then also finances. And purihin ang Panginoon, our young people received a very, let's say, an unexpected blessing. Meron ho tayong kapatid sa Panginoon na nagbigay ng 10,000 pesos para ho sa ating mga kabataan na sasali sa youth. So that will be divided sa lahat ho ng sasama. So may malaking subsidy. may bawas para ho sa kanilang camp fee. And then meron tayo ilang mga kapatiran na sumagot ng camp fee ng ilang mga kabataan. So muli, purihin ang Panginoon. And gusto kong i-remind ang ating mga young people, your labor is not in vain in the Lord. May mga kapatiran tayong nakamasid. Tingnan nila kung sino yung mga young people na involved and nahandoon yung kanilang desire na maging blessing, channel of blessings sa kanila. And we can continue to do that by praying for them, supporting them, especially this next 3 days sa youth camp ay napakalaking bagay po yan. But before that, we'll worship God today. Amen? Tayo sasamba sa Panginoon. At unang bahagi ay ang ating Sunday School. Welcome po sa bawat isa at maging sa ating mga kasama online. At sa ating pagsisimula, hiningan natin ating tagapagpaawit na tayo pangunahan ng pag-awit ng books of the Bible. Magsasayo po tayong lahat. Good morning po sa ating lahat. Bago tayo mag sa ating Sunday School, awitin mo natin ang Books of the Bible.
Amen. Magsipulan po tayo lahat. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon at tayo ho ay dumako sa ating lesson and we are going through or starting sa ating napakahalagang lesson about worship. Gaano siya kahalaga? It is our greatest priority. And bakit natin ito pinag-aaralan? And I hope we can recall some of the points. Tunay nga, ito yung pinakadakila natin na gawain. Ano ho? Meron nagsabi, hindi ba evangelism? Well, actually, evangelism exists because of worship. Dahil hindi sasamba sa Panginoon ng mga hindi mananampalataya. Ang sasamba lang sa Panginoon yung mga tunay na nakaranas ng pagtubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, bago tayo mag-push through sa ating lesson, ay tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. O aming amang Diyos, dakhila, banal, maluwalhating Diyos, aming sinasamba ka, aming pinupuri ka. O Panginoon, tunay, napakadakila mo. At salamat, Lord, as we have sang the books of the Bible. Thank you, Panginoon, sa binigay mo sa amin na basihan ng aming pananampalataya. Nawa, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral patungkol sa pagsamba as we have and as we are committed sa sola scriptura ng tanging otoridad, pinakamataas na otoridad. Lalo na, O Diyos, sa aming buhay bilang mga mananampalataya ay walang iba kundi ang iyong salita. Ay nawa, dumepende kami dito upang patuloy naming malaman, upang matutunan namin, at upang maayos, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo. Ama, saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan nasa amin, at anumang mga gawa, salita o kaisipan, O Diyos, na hindi sang-ayon sa iyong kabanalan. Patawarin mo kami. At muli kami po ay tumitingin sa iyo, sa iyong biyaya na aming kailangan ngayong umaga. Nawa sa lahat ng ito, ikaw ang maitaas. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Again, we will always begin with this text. Give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. At isa sa mahalagang salita ho dyan is yung word na due, yung nararapat. At marami hong nagiging pagsamba sa panahon natin ngayon na hindi binibigay yung nararapat para sa Panginoon. Worship the Lord in the beauty of holiness. So magbalik-aral ho tayo. Why do we study about worship? Again, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ito yung rason why we exist. Naalala ko ho, may naging kaklase ako nun sa Malolos, tinanong ko siya, ikaw, para saan itong lapis na ito? Sabi niya, ikaw naman kuya po, syempre para panulat. Ikaw, para saan ka? Sabi niya, hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay. Ang ating rason kaya tayo nag-exist ay not to go after the worldly things, but to glorify God and to enjoy Him forever. At si John Piper, binago niya isang salita niya dyan, by enjoying Him forever. God is most glorified when we are most satisfied with Him, when we enjoy Him above any and everything sa nilikha o sa babaw ng mundong ito. Well, bakit natin pinag-aaralan ng worship? Because of some negative reasons. Maraming wrong focus sa mga nanggiging pagsamba or mga tinatawag na gawaing pagsamba. Music has been the wrong focus of many. Ito ay nai-equivalent agad sa worship. And as we have clarified, music is but a part of worship. Bahagi ito ng worship, pero hindi ito lang. Number 3, feelings have become the standard, yung damdamin ng pamantayan para masabing sumamba ako sa Panginoon. Again, hindi natin disregard ang damdamin, pero hindi natin tina-target ang damdamin. Sa salita ng Panginoon, ang target ay ang katotohanan, maunawaan ang katotohanan, at pag ang katotohanan ay naunawaan, ito'y e-epekto sa puso. Number 4, entertainment has become the benchmark. Ito na yung pamantayan, pag natawa, pag masaya. At ang goal ng marami ay para dumami ang tao sa loob ng iglesia, and worship has become equivalent to entertainment show sa maraming mga churches, sad to say. Number 5, rituals have replaced real worship. Ritual na lamang
If you go with the program, in whatever church na yung pinupuntahan or anumang mga churches na ating napuntahan, pag sinabing tayo, tayo, upo, upo, luhod, luhod, taas kamay, sigaw, sigaw, sabihin mo sa kasama mo, God bless. God bless. At lahat ng kung ano pang ginagawa sa loob ng church, go with the flow, go with the program. Yung iba ay ritual, pakiramdam nila, sumamba na sila. At muli, napakadali niyan. As we have said, even mga hindi mananampalataya, kayang sumunod sa ritual. Kahit ang mga atheists ay kayang sumunod sa ritual. And sad to say, may mga Kristiyano, madalas, pag hindi tayo maingat, kahit ngayong umagang ito, because nasanay ka ng linggo ng umaga, pupunta ka sa church. Nasanay ka lang. At kailangan natin bantayan ho ito. And then number 6, ignorance of biblical truths. Napakaganda na sinabi na isang manunulat, ignorance is never the mother of deep worship. Ang pagiging ignorante sa katotohanan ay hindi nanay o ina o pinagmumulan ng malalim na pagsamba. Kundi ang katotohanan ay kailangan natin ang katotohanan sa pagsamba. Again, give the Lord glory due to His name. That means you need to know the Lord. And that's theology. And that's doctrine. That's biblical truth. So hindi maihiwalay ang theology sa malalim na pagsamba. And then nagpunta tayo sa positive reasons why we need to study worship. Napag-aralan natin, we are created to worship. Tayo nilalang para sumamba. Man as the epitome of God's creation. Anong ibig sabihin? Being created in the very image of God must be the loudest and clearest voice in declaring His goodness, power, wisdom, and all His perfections. Point, we were created to worship God. Again, Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. Romans chapter 1, the things that are not seen are clearly seen by the things that are made. So yung mga nilalang ng Panginoon naghahayag patungkol sa Diyos. At kung meron nilalang ang Diyos na pinakamalapit sa Kanya, inilang sa wangis ng Panginoon, tayo yun. At kung meron dapat pinakamalakas at pinakamalinaw na boses na naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, ay walang iba kung hindi tayo. All men, not only Christians, are created to worship. Lahat ng tao. Kapag meron taong hindi sumasamba sa Panginoon, he is not fulfilling his God-given, commanded purpose. At nagkakasala ang taong yun. All men are created to worship. All creation. Revelation 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Why? And for Thy pleasure they are and were created. We are created for the pleasure of God. Para malugod ang Diyos, para maluwalhati ang Diyos. Number 2, we are commanded to worship. Hindi lamang tayo nilalang para sumamba. Hindi lamang tayo nilalang para sumamba. Tayo inuutusan ng Diyos na sumamba. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. So here, point 1 and 2 is combined together. Oh, come, 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 come. Let us worship. Inuutusan tayo, hinihikayat tayo, at yung katotohanan na ang Diyos ay lumalang sa atin. We should worship Him, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice. So, as created beings, it is our duty to worship our Creator. Ating duty ito. This is our purpose. This is our duty, ang sumamba sa Panginoon, ang luwalhatiin ang pangalan niya. This is evident in the first part of the 10 Commandments. Kung naaalala niyo ho, the first 4 commands is a vertical relationship, yung relation natin sa Diyos. And then 5 to 10 commandments is horizontal relationship natin sa kapwa-tao natin. At yung first 4 commandments ay nakadesenyo. The first part of the 10 Commandments, which is the first 4, is designed to protect and promote the worship of our one and true Creator, God and Savior. Nakadesenyo ang 10 Commandments para ingatan, protektahan, ipromote ang pagsamba sa Panginoon na ating manlalalang at manunubos. Number 3, we were saved to worship. Tayo ay niligtas para sumamba sa Panginoon.
Okay? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Yung iba ang akala nila, niligtas tayo ng Diyos kasi kailangan tayo ng Panginoon. Oh, no, 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 no. Mag-ingat tayo sa ganong thinking. Kung kailangan tayo ng Diyos, hindi siya Diyos. The very definition of God is the self-eternal existing one. Hindi siya nangangailangan ng ano, siya ay kumpleto, perpekto at kontento sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng kahit na sino, hindi niya kailangan ng mga anghel. Pero bakit niya tayo niligtas? Sabi ng 1 Peter 2:9, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people." Bakit daw? "That ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous lights." And that salvific language na tayo tinawag mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At para saan daw? That we should show forth the praises of him. Para ideklara natin, para i-display natin, para ipakita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. That's why ang church na ito, ang mga mananampalataya sa church na ito, that must be our goal when we go out and whatever activity, program, or ministry na gagawin natin, we should show forth His praises, yung kanyang kaluwalhatian. We were chosen and saved by God for us to display His praises and His grace. Upang i-display natin, upang luwalhatiin natin, at maging paraan tayo. Matthew chapter 5, "Let your light so shine before men, that they may see your good works." Para saan? That they may glorify your Father which is in heaven. Kaya tayo gagawa, isa sa mga dahilan para motivation natin. That's why when we go out, pagkatapos ng worship service, uuwi na naman tayo sa ating mga tahanan. Isa sa mga dakilang motivation kung bakit tayo dapat mamuhay ng maayos, sangayon sa salita ng Diyos, that the people around us ay makita nila and they will glorify God. That God may be worshipped. Ephesians 1:11, ang sabi, "In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated." Yung iba nabubulunan doon sa pero totoo. Maliwanag sa Bible. "In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated." Saan daw nakabase? "According to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will." And para saan? Verse 12, "That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ." Kaya tayo pinili ng Diyos. Kaya tayo nawala sa Tagalog ko yung word ng predestinate. Tagalog word predestinate. Tinakda, itinalaga tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon para maligtas, that we should be to the praise of His glory. Muli, hindi dahil, ay, napaka-special mo, napaka-cute mo, kailangan kita pipiliin. Hindi. Ang purpose ng Diyos, kaya niya pinili ang sinuman, at lahat tayo hindi karapat-dapat, ay para maluwalhati ang kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng mga tumiwala kay Kristo, and by the way, dito pa lang pwede na nating iduktong, pero Paul, paano yung mga hindi mananampalataya ng ebanghelyo ni Kristo? Hindi po pwede. Who first trusted in Christ. So yung mga wala kay Kristo, yung anumang aktibidad nila is not acceptable worship. Yung naniniwala sa maling Kristo, yung Kristo nila ay tao lamang, is not acceptable worship. At bibigyan pa natin ng diin yan sa mga susunod. Sabi ni John MacArthur, the foundation upon which true worship is based is redemption. It is redemption. The supreme objective in the salvation of sinners is an eternal display of the glory of God. It is the supreme objective. Kaya tayo niligtas ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay gumawa para maligtas ang mga makasalanan, ay para maluwalhati ang kanyang pangalan. Number 4, we are gathered to worship.
tayo ay, ang focus naman nito, mas focus nito yung pagtitipon natin. Okay? Dahil meron mga tao nagsasabi, Paul, hindi ba pwedeng sambahin ng Diyos? Ako lang mag-isa sa bahay. Pwede at dapat. Pero hindi lang yun ang utos ng Panginoon. Nako ho ba? Hindi mo pwedeng sabihin, dahil ginagawa ko yung thou shalt not kill, okay lang na lumalabag ako dun sa thou shalt not bear false witness. Hindi obra. Hindi lamang tayo niligtas ng Diyos para sumamba sa Kanya at magdeklara ng Kanyang kalwa. Tayo ay tinipon ng Diyos. Yung mga niligtas ng Panginoon, tinipon ng Panginoon para sambahin siya. Ito'y evident sa buhay ng batang iglesia, sa young church doon sa book of Acts. Acts chapter 2, verse 41. Anong sabi? Then they that gladly received His word. Nag-preach si Pedro patungkol kay Kristo, the gospel. He preached the gospel, and they that gladly received God's word about the gospel na preached ni Pedro, and the same day were added unto them. Sino yung them? Yung unang 120 na nasa upper room. At may nadagdag sa kanila about 3,000 souls. More or less. Pagdating sa verse 42, and they, sino ngayon yung they? About 3,120 na mananampalataya ni Jesus. And they continued steadfastly. At anong implication yan? Hindi sila, okay, na-save ako, uuwi na ako, bye-bye. They continued steadfastly. Sila nagpatuloy na magkakasama. They gathered together. And what did they do? In the apostles' doctrine, sa pagtuturo ng mga apostol, in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Sila'y natitipon, magkakasama upang sambahin ang Panginoon. Verse 46. And they, again, yung more or less 3,000 plus yung nasabing 120, and they continuing daily with one accord. Magkaisa ba? Yes. In the temple, breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Again, nandun yung emphasis sa unity nila. At anong ginagawa nila? United together. Anong ginagawa nila? Praising God. And having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So they continued steadfastly. They come together in one accord, praising God. So niligtas ng Panginoon, sila nagsasama-sama, nagpapatuloy, magkakasama sa pagluwalhati, sa pagsamba sa Panginoon. Point, those who are being saved are being added to the group of believers who are steadfast and continuing in the teaching of the apostles and the fellowship of the brethren and the worship of God. Yung mga naliligtas ay dinadagdag sa iglesia. At sila'y natitipon at sila'y nagpapatuloy sa pagluwalhati, sa pagsamba sa Panginoon. Sa Ephesians chapter 3 verse 6 sa ESV, ang pagkakasabi ito, this mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So paano daw ang Gentiles ay nagiging bahagi ng parehong katawan? It's through the gospel. Verse 7, of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of His power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Now, ang punto ko, kaya binasa natin yan sa verse 9, ang sabi, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. So, yung pagsama ng Gentiles, hindi to plan B. Okay? Yung Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, yung pagkalalang ng Diyos sa lahat ng bagay, even before that, nasa plano na ng Panginoon. Pagdating sa verse 10, para saan daw? So that through the church, and the church is Jews and Gentiles, united in Christ, through the church, the manifold wisdom of God
might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Mga kapatid, ang trabaho ng church ay hindi ipakita kung gaano tayo kagaling. Hindi i-display kung gaano kagaling ang mga manggagawa, kung gaano kagaling at katalentado ang mga tao. Ang pangunahing trabaho ng church is through the church, the manifold wisdom of God might now be made known. And that word manifold, Old English, patong, sapin na karunungan ng Diyos. And by the way, sa pagsisimulan natin sa preaching mamaya, sa Romans chapter 11, sa bandang dulang Romans chapter 11, yung panggigilalas ni Apostol Pablo sa grabing karunungan ng Diyos sa kanyang pagliligtas na ginawa sa atin. Pero wala pa tayo doon. Magsisimula pa lang tayo sa Romans chapter 11. But again, through the church, yung manifold wisdom ng Diyos ay makita, maihayag at maluwalhati ang Panginoon. Point, one of the primary purposes of the church is to be a means by which God's wisdom, grace, power, and love will be displayed and that His name be magnified. Isa sa mga pangunahing purposes ng church. We can even say it's the primary purpose ng church. That's why the church is here. Para ma-display ang kaluwalhatian ng Diyos, para ma-display ang kapangyarihan ng Diyos, para ma-display ang biyaya ng Panginoon, pagmamahal ng Diyos, ang karunungan ng Panginoon. At ang lundo ng lahat ng iyon para maluwalhati ang kanyang pangalan. That's why it is totally contradictory kapag ang church ay, ang goal ay ma-please ang mga tao. Kapag ang goal ng mga ngaral ay maitaas yung kanyang sarili. Kapag ang goal ng kumakanta ay marinig ng mga tao at palakpakan siya. Because the very purpose ng church, parang iba yan sa, minsan may napanood ho kong balita na nagtataka sila kung bakit doon sa ospital na yon ang daming batang namamatay, yung bagong panganak. Bakit yung ospital na yon may magandang track record pero for some reason, biglang may spike ng mga batang namamatay, yung bagong panganak. Yung pala ay merong nurse na may sakit sa pag-iisip na sinasadya niya na pumatay ng mga bata. At hindi ko na maalala kung paano mga paraan ang ginagamit niya. Pero again, pambihira. Dapat sana sa ospital, doon safe yung pinanganak. Tama? Dapat sana yung nurse, ang trabaho niya ay ingatan yung kalusugan ng mga bagong panganak. So totally that's why kasuka-suka na yung nurse mismo ang gumagawa ng totally the opposite ng kanyang sinumpaang tungkulin. And let me borrow that. That's why kasuka-suka ang mga churches, ministry and ministers na sinusubukang kunin ng kaluwalhatian na dapat ang Panginoon ang pinupuntahan o pinagbibigyan. Nawa ingatan ho natin. We are gathered to worship. Now, punta ho tayo sa panibagong punto. So, sana makita meron tayong 6 reasons, negative reasons why we should study about worship. And then meron tayong 4 reasons why we should, positive reasons why we should study about worship. Ngayon naman tignan natin the most important thing. The most important thing, ang pinakamahalagang bagay pagdating sa pagsamba. At meron mga tao, ano bang pinakamahalagang bagay pagdating sa pagsamba? Well, ang pinakamahalagang bagay ay music. Music ang pinakamahalagang bagay. Dapat enjoy, dapat happy, dapat upbeat. Yung iba, ang pinakamahalagang bagay pagdating sa pagsamba ay programa, yung entertainment, at yung dami ng tao, at kung ano-ano pa. Well, ano ba ang pinakamahalagang bagay pagdating sa worship? Simulan natin dito. Truth, there are many things that may affect our worship. Primarily, our gathered worship. Maraming mga bagay na pwedeng umepekto sa ating pagsamba. As we have said sa ating pasimula, ang pinakabibigyan natin ng pansin ay yung ating corporate worship, ay yung ating gathered worship.
And yes, marami sa ating pag-aaralan, principle-wise, ay applicable sa personal worship. Pero ang concern natin ay yung gathered worship. Maraming bagay na pwedeng umepekto. Halimbawa, the ever-present danger of familiarity. May kasabihan, familiarity breeds contempt. Masyado ka nang naging familiar. Naalala ko ho, nung kami ay nag-tour sa Amerika, pinuntahan namin yung Niagara Falls at for 2 oras yata, napunta kami sa Canada dahil mas maganda ang view from the Canada side. At nung nakita mo yung falls na yon, yung talon na yon, pero guess what? Subukan mo doon ka tumira. Siguro pagkatapos ng mga 2 buwan, ang ingay naman itong falls na to. Hindi ka talaga napakaingay. Yung milyong galong tubig na sabay-sabay bumabagsak kada segundo. Maybe for a few hours or a few days, it's amazement. Pero when it becomes familiar, gaano mang kasarap ng ulam pag inaraw-araw mo na yun ang niluto sa'yo, maaring sa loob ng 3 araw, nag-e-enjoy ka pa, pero sa 4 na araw, naalala ko ho nung, again, nasa Amerika, nagtatrabaho ko bilang driver, naging madalas kong tanghalian ay Burger McDo. Kasi yun yung mabilis at mura. At dumating yung time na, ano ba to? Karton ba to? lasang karton na yung burger sa dalas. At may danger pagdating sa worship when we get used to it. Maging pamilyar, wala na. Ganong karaming Sunday na nung pumunta ka sa church, umuwi ka, tapos parang wala lang. Wala lang. We can just suit up, magbihis tayo every Sunday morning, make our way to church, and go through the program of the worship service simply because we grew up doing it and it's part of our Sunday routine. At isa ito sa challenge namin mga magulang, lalo na yung mga anak natin, lalaki sila sa church. At masasanay sila sa church. At maaaring marami sa atin. At again, minsan, masarap pakinggan, Brother Paul, hindi kami nakatid last Sunday, pero ramdam na ramdam ko, parang may kulang. Parang kaya hindi ka kumain ng umaga, ramdam mo may kulang. Kasi sanay kang kumakain. At I hope talagang yung kulang ay dahil nauunawaan mo yung importansya at nauunawaan mo yung kalooban ng Diyos sa gathered worship, hindi lang dahil may kasanayan, may bagay kang sanay na ginagawa ka every Sunday morning at biglang may nagbago. Kaya feeling mo may kulang. Matthew 5:8, again, napasadahan na natin to. These people draw it nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. So merely doing the action, the outward worship, tatayo, tumayo po tayong lahat, tayo. Umawit po tayo, umawit. Pero hindi sapat yun. Going just through the routine is not acceptable to God. Mere performance of routines and programs is not acceptable worship. So, pwede itong umepekto sa ating pagsamba sa Panginoon. At napakalaking challenge. At sana ho makita nyo mga kapatid, sana huwag tayo magkaroon ng cruise control. Pagdating sa church, okay, nasa lugar na ng pagsamba, I will just go with the flow and then I worship. No! Sana makuha nyo, it's a constant struggle. At ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, when I desire to do good, Romans 7, what? Evil is present. So maaaring kagabi nagpe-pray ka, naghahanda ka para sa pagsamba, at kaninang umaga, excited ka. Pagdating mo sa church, you desire to do good, to worship God. Oh, Christian, evil is present. It is a continuous struggle. Napakadali, to God be the glory. And now, biglang, anuhin ko nga yung pagkanta ko para marinig nung iba, para marinig nilang magaling akong kumanta. Ano nangyayari? You're singing to God be the glory, but you want the glory. It's a struggle. It's a struggle. So mere performance of the routines and programs is not
acceptable. Now, hindi lamang yun. Familiarity, hindi lamang yun. Meron ding mga personal matters na pwedeng umepekto sa ating pagsamba. Yes, mayroong mga pumadating sa church, may mga home problems, may problema sa bahay. Brother Paul, bago kami pumunta sa church, hindi nainin yung sinaing, naubos yung gasol. At pag-uwi namin, wala pa rin gasol. Maaaring may problema ang mag-asawa, pupunta sa church. Maaaring may problema ang magkakapatid, pupunta sa church. Maaaring may physical ailments, may masakit sa'yo. May legit kang nararamdaman na hindi komportable sa iyong katawan. Maaaring financial burdens. And other things na maaaring dala-dala ng bawat isa sa atin sa pagdating sa bahay-sambahan para sumamba sa Panginoon. It may be weighing our hearts and minds as we go to the gathered worship. Dala-dala natin ito, pasan-pasan natin ito, pagpunta natin sa church, at pwede itong umepekto sa ating pagsamba. Brother Paul, kabaligtaran, hindi nahilaw yung sinaing. Yung sa amin, kabaligtad, nasunog, at siya kasi. At ngayon kakanta ako, at pag nakita ko siya, ikaw kasi. Ingatan ho natin. Spiritual struggles, not just physical struggles, but also spiritual struggles are often a great hurdle or mga hadlang for genuine worship. Maaring merong struggle sa kasalanan. Maaring may pagpaliyak kagabi, kahapon. Maaring may nasabi ka, may nagawa ka, may naisip. Lack in spiritual disciplines. Alam mo, sa buong linggo, last week, palyado ako sa spiritual na disiplina. Maaring dala-dala mo yung bigat na yon sa pagdating sa pagsamba. Now, isa sa malaking tulong ho sa akin personal, sa pamilya namin ay ang talatang ito. Ang sabi sa James 1:2, my brethren, what? Count it all joy. Kailan daw? When you fall into diverse temptations. Yung temptations yan, hindi tukso sa kasalanan, kundi trials, troubles. Count it all joy when you fall into diverse, maraming iba't ibang mga kahirapan, at maaari ngang meron ho sa atin, may iba't ibang kahirapan na dala-dala. Brother Paul, hindi lang physical, kundi spiritual, emotional, minsan baka mental. Dala-dala mo, pero ang sabi ng salita, count it all joy. How will you count it all joy? And again, yung joy dito, hindi lang basta ang gaang ng feeling. Hindi lang yung joy na yun, kundi yung kagalakan sa Panginoon. And that if you have that joy in God, you will worship God. Paano? Knowing this. So sa dami ng dala-dala at bigat, listen, we'll go back to the truths that we know. Kapag ang ginawa mong basehan ng worship mo ay yung damdamin mo, wala, maaaring hindi mo feel magpunta sa church ngayon. Okay? Maaaring napuyat ka kagabi, o maaaring may nangyari sa bahay kanina, hindi ko feel. Pero baka bisitahin kami ni Brother Paul pag hindi ka pumunta. So, hindi ka base sa financial, hindi ka base din sa pakiramdam, pero babase tayo sa katotohanan na alam natin. Ano daw yung katotohanan? The trying of your faith worketh patience. Woo! At natutokso akong i-preach itong verse na ito ngayon. Those diverse temptations. Listen, iba't iba na mga troubles. Physically, emotionally, financial troubles na pinagdadaanan, ano man ang ating kalagayan, ang sabi ng salita ng Diyos, ito daw ay ano daw? Trying of our
faith. So walang problemang dumarating na hindi konektado sa pananampalataya. Away mag-asawa, may kinalaman sa pananampalataya. Problema sa anak, may kinalaman sa pananampalataya. Problema sa pera, may kinalaman sa pananampalataya. And it's trying our faith. At yung maganda, it worketh patience. Ito'y nagdudulot, wala tayong time para expound maging susunod ng talata, pero ang punto ito, pag sa biyaya ng Diyos ay na-handle natin at tignan natin ng tama ang mga pagsubok at maraming mga pagsubok na dumarating sa atin, it is for our good. May pinost ako hindi kagabi kanina sa social media. Ang sabi ni Charles Spurgeon, kung hindi nagkakamali tanda, the thorns and thistles are a blessing. Kung hindi ko maalala yung eksaktong salita. Yung mga tinik at dawagan sa ating paligid, sa ating buhay ay biyaya. Bakit? Inaawat ka nito na mahalin mo masyado ang mundo. Inaawat ka nito na mahalin mo masyado ang mundo. At tinutulak tayo nito para tumingin sa pag-asa na meron tayo kay Kristo. So it worketh for our good. So ang punto ito mga kapatid, lahat tayo may dala-dala pagdating sa church. At pwede itong makaapekto sa ating pagsamba. At either ikaw ay aalisin ito sa pagsamba, ang isip mo at ang puso mo, yes, physically nandito ka, pero ang puso at isip mo, dinadala ka sa ibang mga bagay dahil ang dami mong problema, ang dami mong dalahin, or sa biyaya ng Diyos, humingi tayo ng habag at tulong sa Lord, gamitin mo ang mga bigat na ito para makita ko ang kahinaan ko at makita ko ang pag-asa ko tanging nasa iyo at sasambahin kita. Dahil ito yung sa kaibubuti ko. So, pwedeng itong either maglayo sa iyo sa pagsamba o maglapit sa atin at lalong mas magpatamis ng pagsamba. In many ways. Point all our struggles and problems by God's grace can be instruments to point us to Him. Ito'y maaari at dapat natin sa biyaya ng Diyos gamitin para ito, imbis na maglayo sa atin sa Panginoon at maging worthless yung pagsamba natin, kundi itutok tayo lalo sa Panginoon. Isang malaking challenge, lalo na sa amin, ay ang aming mga anak. Pagdating sa pagsamba, minsan si Leah pumapanik dito, minsan umiiyak, minsan nag-aaway, ang gulo ng mga bata. Ang isa mong pwedeng gawin ay tignan mo ang iyong anak at purihin mo, Lord, thank you, ang anak ko ay malusog. Manawa, ito'y magtulak sa iyo na purihin, pasalamatan ng Diyos. Habang sinusubukan mong kalmahin ang anak mo, ang anak na malikot. Nakuha ba natin? So again, nawa, tulungan tayo ng Diyos sa bagay ito. Kasama niyo sa struggle ang pastor. Hindi perfect ang inyong pastor. At napakaraming bagay na pwedeng mag-distract sa atin sa pagsamba. Church matters. Again, hindi lang personal matters, kundi church matters. Big churches and small churches face different challenges. Yung maliit na church na kagaya natin, and well, depende sa konteksto, ang church natin ay pwedeng sabihing mid-size. Yung pinuntahan kong church doon sa Macabebe, Pampanga, ay siguro doblehin mo lang tong pulpit area natin, yun yung church nila. At nung nag-preach ako doon, puro young people, walang adult. More or less, 25 sila. So, sa iba, yun yung maliit na church. At meron mga churches ngayon, maaaring 7 lang sila or 5 lang sila. Medyo mid-size tayo. Then meron mga churches na 5,000 sila. Meron mga churches na, for example, kila John MacArthur, 6,000 sila. 3,000 sa Sunday school, 3,000 sa worship service. Then pagkatapos ng first service, magpapalit yun. Kasi hindi kasya sa building nila. And any and every church have different challenges pagdating sa pagsamba. Maaaring sa ibang church, ang challenge nila ngayon ay
sobrang init. Could you imagine ang isang church na hindi kasing ganda nung sa atin, may bubong pero walang ceiling? Walang ceiling. Tapos meron silang ceiling fan. At yung napakainit na bubong, ibubuga yung mainit na hangin sa tao. At ngayon, challenge na magfo-focus ka sa pagsamba. Pero sa atin, baka ang challenge sobrang lamig, Brother Paul. Nakakaantok, Brother Paul. Ang punto ko lang, saan ka man pumunta, maliit, malaking church, nasa probinsya, nasa Maynila, laging may challenges. Iba't iba. Programs and music are often a great factor in the gathered worship. Minsan yung programa, lalo na kapag nasubukan mong umattend sa ibang church at iba yung flow ng program nila. Sa akin ho, higit sa malamang, almost 90% sigurado ako kapag merong ibang Baptist na umattend sa church natin, maninibago sila. Walang choir, walang special number. Hindi nila sinasamba si Lord. Because the program is different. Ang choir is music. Ang special number is music. Meron ba tayong music? Yes, kumakanta tayo ng sabayan. Yes? Ngayon, pag pumunta ka naman sa ibang church, maaaring merong choir, maaaring may special number, at maaaring dahil iba yung programa nila, medyo ma-off track ka at again, yung mga bagay na ito ay pwedeng umepekto sa ating gathered worship. Considering all these varying factors that affect us, both in personal and corporate worship, one can say that it's very hard to worship. Hindi ho madali. Mga kapatid, sino magsasabing ang manalangin ay madali? Kaya nating kumain ng kalahating oras. Kaya mo bang mag-pray ng kalahating oras? At pag sinubukan mo, it is hard work. Now, then we will say worship is easy. As we have quoted kanina, Romans chapter 7, and when I desire to do good, sabi ni Pablo, evil is present with me. At ako bilang tagapangaral, tagapagturo, kahit nasa likuran ng pulpito, must be aware of that. Desire to do good, to teach, to preach God's word, evil is still present. As sinabi ko na ho sa inyo a few years ago, may mga pagkakataong pinapangaral ang kaluwalhatian ng Diyos, pero ang desire ni Brother Paul, purihin niyo ako, sabihin niyo ang galing ko. Struggle yun. Struggle yun. So muli, kailangan nating maging mapagbantay. Ang daming pwedeng umepekto sa ating pagsamba sa Panginoon. Be it personal worship or much more sa ating pinag-aaralan sa gathered worship. Now, with all the factors that affect our worship, it is good to know that the most important factor is constant and unchanging. Mapunta ka man sa ibang church na hindi aircon, may nag-iba sa paligid mo, pero merong yung pinakamahalagang bagay patungkol sa pagsamba, hindi nagbabago. Okay? Magbago man yung trapiko, biglang may ginagawang kalsada, nag-detour yung sinasakyan nyo, at ngayon isang oras ka nang late sa worship, at ngayon, nanggigigil ka na. Nagbago man yung ruta ng jeep, nagbago man yung oras, merong factor, at yung pinakamahalagang factor sa worship ay hindi nagbabago. Magbago man ang kalagayan ng kalusugan o pinansyal o mga kalagayan sa pamilya, magbago man ang mga factor ho na ito, mga kapatid, ang pinakamahalagang factor sa pagsamba ay hindi nagbabago. God is the single most important matter in our worship, and He does not change. Saan tayo nagsimula kanina? Sa Psalms. Give unto the Lord glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. That is worship. At hindi nagbabago ang ating Panginoon. Our circumstances may change, our health circumstances may change, pero hindi nagbabago ang Diyos. He is the constant. At ang pagsamba ay pagtugon kung sino ang Diyos. At kung dahil hindi nagbabago ang Diyos, ang pagsamba, anuman ang ating sitwasyon, ay pwede pa rin at dapat pa rin. John 4 verse 19, just an example.
Kung naalala niyo ho, kausap niya po ng ating Panginoong Jesucristo yung Samaritan woman at the well, at doon sa kanyang conversation, na pagtanto ng babaeng ito ng ating Panginoong Jesus ay hindi basta isang Hudyo lamang. Noong una, ang sabi pa niya, sa verse 19, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Kasi hindi kilala ng babae ito si Jesus, hindi sila magkakilala, pero alam ni Jesus na marami nang naging asawa o maraming naging kasama, maraming kinasama ang babaeng ito. I perceive that thou art a prophet. Verse 20, our fathers worship in this mountain, and ye say, being a Jew, that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Anong issue? Anong circumstances ng babaeng ito? Yung geographical location. Ang issue niya ay panlabas. Saan ba dapat sambahin ng Diyos? Ang sabi ng aming mga ninuno, dito. Ang sabi niyo, doon sa Jerusalem. Anong tugon ni Jesus? The woman's concern is geographical and external. And sad to say, maraming mga bagay sa worship services sa maraming mga churches, external lagi ang issue. Ang sabi ni Jesus, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. May darating na panahon, hindi na yun usapan. Hindi na yung geographical location, hindi na yung panlabas. Verse 22, ye worship, ye know not what we worship. We know what we worship, for salvation is of the Jews. She is focusing in the wrong area. Yun ang punto. Verse 23, ang sabi ni Jesus, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father, not in that mountain, not in Jerusalem, but in spirit and in truth. Hindi external, kundi mga eternal matters, spiritual matters, internal matters. For the Father seeketh such that worship Him. And sa tinungtong ni Jesus, God is a spirit. The determining factor of worship is not the geographical location, but who God is. It is the most important factor ng worship. At salamat sa Diyos, it is an unchanging, hindi nagbabagong factor ng worship. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang nagiging problema sa marami, ang focus is not Him. It's us. Externals. Truth. God is the greatest determining factor of our worship. Now, guys, sabi ko ho kanina, maraming pwedeng umepekto. Yes. Pero pinupunto ko, at hopefully makuha natin, whatever is affecting our worship, ay pwede nating itingin ang ating mga mata sa Diyos na hindi nagbabago. At naman ang ating sitwasyon, hingin natin ang habag ng Lord, tulungan mo ko na gamitin ang sitwasyon na ito para mapuri kita. Para maluwalhati kita. So dito ho tayo matatapos ngayong umaga. And medyo mali ako ng tansya. Akala ko medyo mas magiging mahaba. Pero doon tayo matatapos and tingnan natin. Baka meron hong may tanong. Question? Addition? Question? Clarification? Subtraction? Mic po, para marinig sa online. Ayan. Yung fellowship natin, pakita bawat isa, pag-fellowship natin, bahagi ba ito ng worship? Pakipag-fellowship natin sa isa't isa. Bahagi ito. Well, actually, in the program ng worship natin, hindi siya bahagi, but
as we have studied, nabasa natin sa book of Acts kanina, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Now, mahalagang i-define ano ba ang fellowship. Akala kasi ng iba, basta may kape pandesal, nag-uusap kayo, fellowship na. Well, maaari lang mas magpatamis yun ang fellowship. But the word fellowship, koinonia, meaning to have something in common. And to have fellowship is ano ba tamang salita? To enjoy, to promote, to understand deeper what you have in common, which is yung pananampalataya sa Panginoon. So as we, sa biyaya ng Diyos, nakikisalamuha tayo sa mga kapatiran, I hope hindi nyo lang pinag-uusapan. Napanood mo ba yung kagabi? Grabe, no? Isang tira lang. Isang tira. Maaaring na-enjoy nyo, but it's not Christian fellowship. You have a fellowship about basketball. That's not Christian fellowship. Pero ang makakaluwalhati sa Diyos at magandang tignan at pwede magdulot ng papuri sa Panginoon ay yung fellowship natin in Christ, in the gospel, as we come together, talk with one another, pray with one another, help one another. Na-strengthen tayo at bahagi yun ng ating pagluwalhati sa Panginoon. And in a very technical way, yung fellowship, again, koinonia, to have something in common, as we gathered sa ating formal worship service, we come together to worship God. We have fellowship in that sense. Sama-sama tayo, nagtitipon tayo, nagkakaisa tayo sa pagsamba sa Panginoon. So the answer to that may be yes and a no. No, in a sense na yung break time natin, kasi yun yung minsan tinitingnan, ewan ko kung yun yung ibig sabihin, yung break time natin, nagkakakwentuhan tayo, fellowship time natin ay kasama ng ating pagsamba. The answer to that is no, hindi siya bahagi ng ating formal na programa ng pagsamba, but we can also look to that as a means to glorify God as we love one another, minister to one another, at naduluwalhati pa rin natin ang ating Panginoon in our personal na pagsamba sa Panginoon. Okay, so I hope na nakuha niyo. Meron pa ho ba? Sa online ho, meron ho bang may tanong or... And si Brother Justel. Good morning, Brother Paul. Ask ko lang po, sa 1 Corinthians 10:31, di ba? Sabi, kahit anumang gawin natin, gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan po ba na tuloy, habang ginagawa mo yung isang bagay, halimbawa, gusto mo siyang gawin para sa Panginoon, habang ginagawa mo ba yung bagay niyon, dapat ba constantly mo rin iniisip na para to sa Panginoon, para to sa Panginoon? Or yung result lang nung something, yung bagay na yun, yung nagmamatter, para masabi mo na para sa Panginoon yung ginawa mo? Okay, a very, very good question. Ano ho? Again, 1 Corinthians 10, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. At meron tayong tendency, at minsan naging struggle ko rin yun, na dapat ba constantly naman ang isip ko habang ginagawa ko ang isang bagay. Diba? Nag-e-edit ako ng picture. Do this for the glory of God. Or to strive for excellency. Yung finished product ay makaluwalhati sa Panginoon. I will answer it this way, maybe in 3 levels. One, maganda kung consciously, maging constant reminder sa atin na, well, mahirap kapag meron kang ibang bagay na mga iniisip habang nagda-drive. I should drive for the glory of God, drive for the glory. Lagi mong ina-remind sa sarili, drive for the glory. Baka mabangga ka. But to drive with discipline, with honesty, at gawin mo yung mga bagay ng may pagsusumika para maging maganda. And again, sa pagsisimula, alam mong
Gusto mong maluwalhati ang Diyos sa magiging finished product. Gusto mong maging kaluwalhatian sa Panginoon. At magiging, sa tingin ko sa pangalawang level, habang ginagawa mo, magandang reminder. Kasi may tendency tayong basta gawin na lang, lalo na yung mga pang-araw-araw nating ginagawa. Mga estudyante, pumapasok sa eskwelahan, araw-araw kayo pumapasok sa eskwelahan, araw-araw kayo pumapasok sa eskwelahan. Maganda throughout the day, just to remind yourself na maging kailangan ko mag-aral lang mabuti para not just para ma-increasean yung baon ko o magkaroon ako ng award, kundi gusto kong maluwalhati ang Diyos. And let that be a constant reminder para sa atin. So, again, maybe in both ways, doon yung paalala, doon yung conscious, ano man tamang salita? Conscious desire. Gusto kong maluwalhati ang Diyos sa ginagawa ko. And then also in the finished product. I believe si Martin Luther ang nagsabi, paano ang isang sapatero, gumagawa ng sapatos, makakaluwalhati sa Diyos? Kailangan niya bang ukitan ng John 3:16 ng lahat ng sapatos? Hindi. Kailangan niyang gumawa ng matibay na sapatos. Kasi may John 3:16 man yan, pagkatapos ng dalawang suot, sira na. Ang bihira pa, John 3:16 ka pa. Palpak naman yung ginawa mong sapatos. So again, in both, in while you're doing that and on the finished product or sa bandang huli, you want to not to strive for excellency dahil ang goal mo ay hindi lamang sa mga makamundong bagay kundi maluwalhati ang Panginoon. Meron pa ho ba? May add ko lang po. Na naalala ko lang as in connection dun sa question kasi kailan lang may kasabay akong kumain tapos we prayed for the food. And then pagkatapos naming panalangin para din sa pagkain, tinanong niya ako na paano natin maluluwalhati yung Panginoon sa pagkain natin. Ayun. So, kumbaga in connection niya doon sa question. Sabi ko lang sa kanya kasi very extemporaneous kasi. Hindi ko rin naasahan na magtatanong ng ganun. Sabi ko lang the fact na na-appreciate mo na ito'y alam mong galing sa Panginoon, yung kinakain mo. At na-appreciate mo na ito, mismo part to ng creation eh. So, that's appreciating the Lord sa kanyang mga nilikha. At na-enjoy mo yung pagkain niya. That's one way of glorifying God habang tayo kumakain. Okay, thank you very much. That reminded me, and again, a very good point si David Verdaril. That reminded me, if you have time, pwede nyo i-search sa YouTube, Drinking Orange Juice for the Glory of God, ni John Piper. And then it's very much related sa, again, as simple as drinking orange juice. Drinking water. Take time to appreciate ang Diyos na lumalang nito. Muli, isa sa mga bagay na hindi pa rin ako nakakaget over yung pagkamangha sa tubig. Oxygen, ano yan? H2O, hydrogen combustible, oxygen combustible, pero pag pinagsama sa tamang timpla, pampatay ng apoy. Paano yun? At iinumin mo to. Biruin mo yun, pag pinaghiwalay mo, dalawang bagay na sumasabog, iinumin mo. Pero sa tamang timpla, wow, ma-appreciate mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung wisdom ng Diyos. And I'm not saying na everyday tuwing iinom ka dapat isipin mo yun. But again, to be thankful to God, to have water. Wala ka sa lugar na ang tubig ay mahal pa kaysa sa crudo o mas mahal pa kaysa sa gasolina. Wala ka sa lugar na may kartel ng tubig. Ang ano nila, ang parang pinaka droga ay tubig in a sense na kontrolado ng mga gang ang tubig. Muli, just to praise God and to worship God and to thank God sa mga bagay na yan. So, punta ko tayo. Nag-text si Brother Boy, meron siya tanong una. Ang worship ng Christian na hindi baptized, acceptable ba sa Diyos? The quick answer is yes, sapagkat siya ay Kristiyano at siya ay ang tagapamagitan niya ay si Kristo. Now,
lahat ng Kristiyano in every point of his life ay merong kasalanang pinaglalabanan at merong bagay na hindi tama na kaya patuloy tayong binabago. Never sa point ng time sa buhay natin in this side of eternity na walang kailangan baguhin sa atin. And that point of time, kailangan niya na sumunod sa tubig ng bautismo. Now, lalo na kung alam niya na kalooban ng Diyos, siya ay saved na, kailangan niya sumunod sa tubig ng bautismo, pero papatuloy siya doon, ayaw niya. Again, ang kasalanan ay pwedeng maging hadlang para ang ating pagsamba ay maging katanggap-tanggap. Okay? So, nagbigay lang ako ng dalawang, so yung isa, maaaring naligtas lang siya kahapon, pumunta sa worship service, hindi pa siya baptized, yung pagsabay sa Panginoon. Iba naman yung nagpapatuloy sa kasalanan na nagiging hadlang para ang kanyang pagsamba ay maging kaluwalhati sa Panginoon. Number next, ang nabaptize ng pastor na hindi pala true Christian, valid ba yun? Baka dapat silang magpa-rebaptize. Wala ho tayong basihang anumang ganun sa Bible. As far as sa aking pag-aaral, personal na pag-aaral, hindi. Dahil ang otoridad ay wala doon sa nagbautismo. Hindi, kung binautismohan ka sa pangalan ng pastor at hindi ligtas yung pastor, well, kailangan. Kasi pero hindi ka naman binautismohan sa pangalan ng pastor. Binautismohan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At as long as yun ay tunay na bautismo, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay walang dahilan para magpa-rebaptize ang isang tao. Number next, ang church na nagpapatuloy sa aral o practice na hindi apostles' doctrine, kasalanan ba yun? Yes. Surely saved ba sila? Hindi natin alam. Kahit na perpekto ang doktrina ng isang church, hindi pa rin natin alam kung surely saved ang sino man sa isang church. Okay? Now, kung ang isang church, there are levels to this. Kung ang isang church ay nagpapatuloy sa isang doktrina na hindi nila alam na mali. Hindi nila alam na mali. Yes, hindi yung lisensya doon sa maling doktrina, pero iba yung level. At kahit sa Bible, merong pag-recognize, iba yung level na alam mong mali. Para bang kung may alaga kang baka, at nanuwag ito at nakapatay, may accountability ka. Pero iba yung alam mo na, may record na yung baka mong nanunuwag. Pero hinayaan mo pa rin, mas matindi ang accountability nun sa Bible. Nakuha ho ba? So merong degrees. So kailangan ho natin, again, ay mahirap maglatag ng blanket statement. Are they surely saved? Again, maaaring perpektong doktrina, kasama ng mga tunay na mananampalataya pero hindi pa rin tunay na Kristiyano. And kung nagpapatuloy naman sa maling aral, for example, as maaaring sa ngayon, ang naiisip ko sa Corinth, sa 1 Corinthians chapter 5, meron silang mali, meron silang kasalanan. Yung taong namumuhay sa skandalosong immoralidad, ang sabi ni Pablo, imbis na alisin nyo, pinapanatili nyo sa loob ng church. So merong mali. May problema, may kasalanan sa church. May pagkukulang ang church. Hindi nila ginagawa, exercise yung tamang church discipline sa church. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ba sila ligtas? Ligtas pa rin sila. They're still brethren. Pero meron silang kailangang gawin. Pero iba naman, kung ang doktrina ay patungkol sa gospel, kagaya sa book of Galatians, ang sabi ni Pablo, Galatians chapter 3 or chapter 4, ang sabi ni Pablo, natatakot ako, baka baliwala lahat ng papapagal ko sa inyo. Baka baliwala lahat ng papapagal ko. Dahil kung tinanggap nila ang doktrina na faith plus circumcision, faith plus obeying the commandments, that is twisting the gospel, tinanggap nila yung twisted gospel, sabi ni Pablo, hiwalay kayo kay Kristo. So, mayroong, again, may maging sa mga doktrina, may mga level at lalo na yung mga gospel-related na mga doctrines. So, muli, mahirap maglatag ng blanket statement patungkol sa bagay po na yon. Pero kung
knowingly sila ay nagpapatuloy sa isang maling doktrina at kung yung mga members alam nila, for example, alam nila yung tinuturo ng pastor nila ay mali. Kumbinsido silang mali. May mga steps na sinabi ang Bible. Go and tell him. Kailangan niya makipag-usap. Ngayon, kung ayaw, mahigit sa malamang, yun ay punto o panahon para humanap ng ibang church ang member ho na yun. Iba't ibang napakaraming mga sitwasyon na kailangan i-deal with wisdom sang-ayon ho sa salita ng Diyos rather than laying out blanket statements sa mga ganong mga sitwasyon. Baka meron pa ho? Ayun, Brother Carlo. Good morning po. Morning po. Tanong ko lang po yung about sa James 1, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Opo. May tao po kasi na likas na pagka may pagsubok, may suliranin sa buhay ay mapagtiis siya. Mapagtiis? Mapagtiis siya. Okay. Tapos, may tendency po ba na pagtagumpayan niya yung pagsubok na yun or may tendency po ba ito na pumasok sa pananampalataya dahil napagtagumpayan niya yung suliranin sa buhay niya? May tendency po ba na makapagpuri siya sa Panginoon? Yung taong yun ay Kristiyano o hindi? Both po. Both. Parehas. Okay. Now, here's the truth. Kristiyano o hindi, dumadaan sa maraming pagsubok. Yes? Tayo ay namumuhay sa isang mundo na apektado ng kasalanan, ang ating katawan ay apektado ng kasalanan, Kristiyano o hindi Kristiyano, nagkaka-cancer, Kristiyano o hindi Kristiyano, na bumabagsak ang negosyo. Sana ho, malinaw ho yun. Being a Christian does not exempt us from the troubles of this life. Now, ito yung positibo para sa Kristiyano. Being a true Christian is a great incentive sa atin. Bakit? Dahil maging yung troubles of this life is for our good. Nako ho ba? So, hindi Kristiyano, kawawa sila. Kawawa sila. Wala silang dahilan para mag-rejoice. Yes, maaaring matuto sila na maging mas lalo mapagtiyaga, lalo maging, and again, hindi yun pwede makaluwalhati sa Diyos kasi hanggang dito lang yun. Pagdating sa Kristiyano, ang laking positibo sapagkat any and every trouble, it's for our good. And then, dapat itong magresulta sa atin sa pagpuri sa Diyos at lalo tayong lalago sa ating pagkawangis kay Kristo sa ating pananampalataya. Now, sinusubukan kong balikan yung sinabi ni Brother Carlo, natural siyang mapagpasensya. Hindi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, again, ang banal na spirito ay nasa isang Kristiyano and the fruit of the Spirit, the work of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faith, and so on. So, kabilang doon ay yung maging mapagpasensya. At ito'y hindi isang bagay na natural. Ito ay gawa ng banal na espiritu. At doon maluluwalhati ang Diyos. Sapagkat, pag ang isang tao ay dumaan sa pagsubok at natural lang siyang mapagpasensya, ang sabihin niya, mapagpasensya kasi ako eh. Pero kapag nakita niya dumaan siya sa pagsubok pambihira, naturally, dati, magagalit agad ako. Pero ngayon, medyo, praise the Lord, salamat sa banal na Espiritu, salamat sa paggawa ng Panginoon. Hindi na ako kagaya nung dati. So, makakapagbigay luwalhati yun sa Panginoon. Hindi ko alam kung tinamaan ko ay yung baka merong pagliliwanag na kailangan. Okay naman ho. Okay. Sa dami ng sinabi, at least tinamaan sana kahit isa. O kung wala na ho, tayo ho ay dumako sa ating break time. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa mga katotohanan mo na basihan ng aming pananampalataya. Tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng wisdom. Not just wisdom, but also love and patience as we, sa biyaya mo ay i-apply ang mga katotohanan ito. Lord, ilang beses kami napaalalahanan that when we desire to do good, evil is present. Lord, we desire to worship. We desire to worship. Tulungan mo nawa kami. Desperado namin kailangan ng tulong mo, ang lakas, ang biyaya mula sa iyo.
as we struggle today to keep our hearts and minds focused sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na mamaya sa aming gawain ng pagsamba ay tunay na maituon. Maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay at maging kaluwalhatian para sa iyong pangalan. At maging sa aming tayo ng fellowship, nawa maluwalhati ka namin. Ingatan, pagpalain mo. Maging ang mga biyaya na aming tatanggapin ay maging kalakasan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time po tayo. Balik po tayo ng 10:05.